Dark Triad, yan ang itatopic natin ngayon or i-discuss. Kasi 'di ba, naririnig mo na yan sa mga dating in relationship na attractive sa mga babae yung mga lalaki na may dark triad. 'Di ba lagi nila sinasabi, anong type mong lalaki? Tall, dark, handsome. So yung dark na yon, yun yung mysterious. Ibig sabihin, meron siyang trait ng dark triad. So isa-isahin natin yung dark triad na yan. Hindi lang naman to sa lalaki lahat ng tao naniniwala ako na merong dark triad kasi yan yung tinatawag nating subconscious shadow. So ano ba yung dark triad na yan? Di ba yan dark triad na yan, yan yung shadow mo talaga. Yan yung narcissism, Machiavellianism, psychopathy. So yes, lahat ng tao meron yan. So hindi naman talaga totoong napaka-negative talaga yan. So ang dark triad ay isang konsepto sa psikolohiya na tumutukoy sa tatlong personalidad na katangian. Narcissism, labis na pagtuon sa sarili at pagnanais ng paghanga. So yung parang self-obsessed ka or self-absorbed, yung sarili mo lang talaga yung focus mo, which is dapat talaga. Pero di ba sa lipunan natin na brainwash nga tayo na maging people pleaser. So Machiavellianism, madiskarting manipulasyon at pagiging kalkulado. So ito yung sinasabi ko, Machiavellianism is magiging strategic ka para makuha mo yung goal mo. May halo to manipulation pero depende to sa paggamit mo. Kung tingin mo na magagamit mo siya para sa sariling benepisyo. Psychopathy, kakulangan sa takot, impulsivity at mababang empathy. So yan nga yun, halos lahat naman tayo meron talaga neto. Yung psychopathy, medyo extreme to, di ba? Hindi ka natatakot, masyado kang risk taker. So meron ka rin onting ganito, pero hindi talaga yung super talaga na napakataas. Pero meron mga tao talaga na psychopath talaga na super psychopath. So mahalagang tandaan na hindi ibig sabihin na ang isang tao ay masama kapag mayroon silang ilan sa mga katangian ito. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay may kaunting antas ng mga ugaling ito. Yan nga yung sinasabi ko Kaya nga kailangan, para ka maging successful is, i-integrate mo tong dark triad traits na to. Kasi ito talaga yung magpapa-success sa'yo. Ibig sabihin, makuha mo yung gusto mo. Di ba yun lang naman meaning ng success? Nakuha mo yung gusto mo. Kasi dito sa realidad, sa physical, wala talagang ibibigay sa'yo. Lahat kukunin mo. Sure, yung mga nagbibigay sa'yo dahil may value ka, di ba? Napansin mo yung mayayaman, yung mga may impluwensya, kasi may value silang nabibigay. Kaya marami rin nagbibigay sa kanila. Mahalagang tandaan na hindi ibig sabihin na ang isang tao ay masama kapag mayroong siyang ilan sa mga katangiang ito. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay may kaunting antas na mga ugaling ito. Ang pagkakaiba ay nasa antas, control at kung paano ito ginagamit. Ang shadow na aspeto sa psikolohiyang nauugnay sa mga idea ni Carl Jung. Ang shadow ay tumutukoy sa mga bahagi ng ating personalidad na ayaw nating kilalanin o ipinipigil natin dahil hindi ito naaayon sa ating imahe ng sarili. So yan yun, kaya attractive yung mga taong ganito. Na-attract nila yung babae, success, money, kasi nga yung tao, yung sinosoppress nila, pag nakikita nila sa ibang tao yun, nagiging attractive. So, napansin mo, yung mga babae na-attract sa may mga dark triad trait, ibig sabihin yung confident, tapos yung aggressive, hindi naman yung aggressive na physical, meaning yung kukunin niya yung gusto niya. Meron siyang isang salita, meron siyang yung parang direction, or goal chaser siya, yung parang ganun. So, attractive yun sa babae, di ba? So, hindi lang yan sa babae, overall yan. Kapag na-integrate mo yung sarili mo, meron ka talaga netong shadow, is magiging attractive ka sa all over aspect. Gusto mo maging mabait kaysa sinasarili mo ang galit. Gusto mong maging mapagkumbaba, kaya itinatago mo ang pagnanais na maging espesyal. Gusto mong maging mabuting tao, kaya ayaw mong aminin na minsan gusto mong makalamang. Kapag sobrang sinupil ang mga ito, maaari silang lumabas sa hindi malusog na paraan. Yan nga yun, di ba nga?
Kasi nga sa lipunan natin, na brainwash tayo maging people pleaser. So, ano nangyayari? Sinosuppress natin tong dark triad traits natin. Pero, kapag nakikita natin to sa ibang tao, sinishame natin sila. Or, yung parang ginajudge yung mga tao na yun, pero sa totoo, yun yung nasa kalooban mo na gusto mong pakawalan, pero hindi mo kaya. Nakikita mo lang sa ibang tao, kaya may judgment ka. Technically, para siyang inggit or insecurity. So, narcissism, madilim na anyo. Pakiramdam na mas espesyal ka kaysa sa iba. Paghanap ng validation, entitlement, hindi tumatanggap ng kritisismo. Shadow gift. So, ito yung good side na shadow gift Sa mas balancing anyo, ang narcissistic energy ay mataas na self-belief. Yan yun, di ba? Kaya kailangan talaga taasan mo yung tingin mo sa sarili mo. Maging narcissist ka. As in, yun talagang sa'yo lang iikot lahat. Kasi, sino ba yung gagawa ng realidad mo, di ba? Ikaw? Yan yun, magkakaroon ka ng kumpiyansa, kaya makita ang sariling potensyal. Yan yun, pag nagtiwala ka sa sarili mo, at tinaasan mo yung tingin mo sa sarili mo, ma-unlock mo talaga yung potensyal mo. Malaking pangarap, kung wala kang kahit kaunting narcissism, mahihirapan kang maniwala sa deserve mo ang tagumpay. Mahirapan kang humingi ng mas malaking oportunidad. O tsaka hindi ka mag-aas. 'Di ba? Parang 'di ba nga sa realidad, kapag may gusto ka, kukuhanin mo. 'Di ba? Maraming matagumpay na tao ang may malakas na paniniwala sa sarili bago pa man sila suportahan ng ibang tao. Paano nakakatulong sa goals? Kapag iniisip mo, kaya ko ito, karapat dapat ako rito. Yan yun, di ba? Yung binavalue mo yung self. So technically, nagiging narcissist ka na rin talaga nito kapag inuuna mo yung sarili mo. At kapakanan mo, di ba? So alam mo talaga yung value mo na ito yung deserve ko, hindi ko deserve tong ganitong treatment, yung mga ganyan. May bahagi ng narcissistic confidence na gumagana. Ang problema ay kapag naging mas magaling ako sa lahat. Actually, isipin mo talaga na magaling ka, pero yung para sa sarili, ibig sabihin, hindi mo ginagawang point of view yung ibang tao as competition. Kaya nga focus lang sa sarili para magpapagaling ka para sa sarili mo. Machiavellianism. Madilim na anyo, manipulative, palihim, calculated, ginagamit mo ang tao bilang paraan. Shadow gift. Sa posibleng anyo, strategic thinking. Ito yon, nagiging strategic ka pag Machiavellianist ka. Kasi nga, actually yung share ko sa inyo na principle na lahat lang para sa makakabuti. Mag-isip ka, kumilos ka, magsalita ka, ramdamin mo at kilusan mo yung makakabuti lang sa'yo. Machiavellianism yan kasi ikakat mo talaga lahat ng mga taong walang benefit ka. Yan yung share ko, di ba? Machiavellianism yan na strategy. So kapag ganyan yung strategy mo is magiging successful ka talaga. Kasi nga, at the same time, nakaka-give ka rin ng value. Kasi nga, nagpapagaling ka para sa sarili mo, di ba? Ibig sabihin, parang time consuming lang talaga. Conserve. Ayun, time conservation. Kino-conserve mo lang yung oras mo tsaka energy. Ayaw mo sayangin sa mga ibang walang kwentang bagay at mga tao. Long-term planning, strategic thinking, long-term planning, emotional detachment sa paggawa ng desisyon, political intelligence. Yan, kasi pagka yung iniisip mo lang yung para sa makakabuti, meron kang malinaw na kaisipan yan Parang hindi ka clouded ng emosyon mo. Nakikita mo talaga yung nangyayari. Ito gagawin ko, ito makakabuti sa akin. Ito yung may advantage ako. Kaya ito gagawin ko. Pero para magawa mo to, talagang buburahin mo talaga yung mga paniniwala mo. Kaya nga sinabi ko, believe nothing Pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So technically, gagawin mo lang talaga yung tingin mong makakabuti sa'yo. Machiavellianist yan yung ganyang principle. Ang isang taong puro mabait ngunit walang strategy ay madaling maabuso. Ang taong may balancing Machiavellian traits ay marunong mag-negotiate.
magtakda ng boundaries, magbasa ng social dynamics. Yun, shinare ko rin sa inyo yung first impression last, di ba? Actually, nasa ahead na kayo ng social dynamics kapag nalaman, na-absorb nyo yung tinuro ko na first impression last. Kasi nga, inaral ko talaga yan eh. Tsaka base sa mga experience ko, sa dami-dami ng mga tao na nakahalubilo ko. Kasi nga, sa health field ako, di ba? So, pinag-aaralan ko yung mga tao na talagang first impression last, hindi mo na mababago. Magplano ng ilang hakbang sa hinaharap. Paano nakakatulong sa goals? Kapag may layunin ka, iniisip mo ang pinakamabisang ruta. Alam mo kung sino ang dapat kausapin, marunong kang pumili ng tamang pagkakataon. Siyempre, kasi nga, ang focus mo lang yung makakabuti sa'yo eh. So, ang bibigyan mo lang talaga ng attention, oras, or pera is yung tingin mo magbe-benefit ka. So, actually, parang ito yun. Pag nag-focus ka sa makakabuti, ang makikita mo lang talaga na opportunities, yung makakabuti lang talaga. Hindi ito manipulasyon agad. Maaari itong maging simpleng strategic intelligence. Psychopathy. Madilim na anyo, walang konsensya, mababang empathy, reckless, malamig sa damdamin ng iba. Sa mas kontroladong anyo, fearlessness, stress tolerance, kakayahang kumilos sa ilalim ng pressure, hindi madaling matinag sa rejection. Ito, kaya shinare ko rin sa inyo yung gawin mo ng paunti-unti yung mga tingin mo kinakatakot mo para pag na-face mo yung ganong sitwasyon is hindi ka mabibigla. Di ba nga nag-approach nga ako ng 100 plus na mga babae sa kalye. Sa abroad to eh. Tsaka meron din mangilan-ngilan dito sa Pilipinas. Kasi nga, tinest ko talaga kung may mararamdaman ako or ano. Sa una, nininervyos ako. Mga 3 approach. Kalauna nun, wala na. Hindi ka na nininervyos. Pero minsan, nininervyos ka pa rin dahil, alam mo na, kasi we reflect each other, di ba? Kapag natakot yung tao na in-approach mo, matatakot ka rin, di ba? Pero may kakayahan kang control. Kasi pag kinontrol mo yung takot mo, ang mangyayari is magiging komportable rin yung natatakot sa'yo. So, maraming tao ang hindi umaabot sa pangarap nila dahil sa takot mapahiya, takot ma-reject, takot magkamali. Yun nga yun, di ba? Kasi actually, pag nag-try ka talaga, alam mo yung sagot. Either papabor or hindi. So, kahit hindi siya pumabor, naging data siya. Pag pumabor, data. Kasi ganito yung utak ng tao. Pag pumabor sa kanila, data. Ibig sabihin, oy, gumana. Okay, gagawin ko to uli. Di ba? Ibig sabihin yun yung gagana sa'yo. Kaya nga sa pag-affiliate dyan, di ba? Kailangan mo maging original sa sarili mo. Kasi nga, ikaw nakakaalam kung ano yung gagana para sa sarili mo. Kasi alam mo yung kalakasan at kahinaan mo. Kaya hindi talaga ubra yung panggagaya. Pansinin mo yung mga videos ko dyan, pabaha. Puro less effort. Hindi ako nagtitake, di ba? Nagka-cut, nag-e-edit. Kasi tuloy-tuloy lang siya. Kasi naniniwala ako yung boses ko talaga tatagos. Yun yung pinaniniwalaan ko ewan ko lang sa inyo. Tsaka mas less effort siya, hindi ako nag-i-edit masyado. Sure, nakakadalawang take ako, minsan pero majority 1 take lang talaga eh. Kaya marami ako nagagawang video. So less effort talaga siya, di ba? So bumabawi ako dun sa kagalingan ko sa boses talaga. Ang bahagyang psychopathic trait ay nagbibigay ng kakayahang sabihin, subukan ko pa rin. Kahit may posibilidad na mabigo. Kasi data nga yan, di ba? So kahit na mabigo ka, which is minsan alam mo rin talaga, pero tinetesting mo kung makakalusot, di ba? yun eh. Pero data talaga siya. At least, alam mo na ito yung hindi gagana. Paano nakakatulong sa goals? Entrepreneurship, public speaking, leadership, high-risk decisions. Actually, itong pagko-content din, kailangan mong gawin siyang paulit-ulit eh. Kuwari, carpentry, napili mo carpentry, carpentero ka. Sa una niyan, hindi ka pa expert, pero pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, magiging expert ka. Actually, pwede mo nang i-disregard yung mga talent eh, kasi hindi rin ako naniniwala sa talent, sa totoo, repetition lang talaga eh. Tsaka yung interest mo. Kasi kung hindi ka interesado, well, kahit ulitin mo yun ng 1,000, walang mangyayari kasi hindi ka interested eh.
Hindi mo ma-absorb na maigi. Tsaka yung full potential mo, hindi mo malalabas kasi hindi mo naman gusto yan eh. Kapag kontrolado, nagiging lakas ito. Kapag hindi kontrolado, nagiging pagiging walang pakialam sa iba. Oo, totoo rin naman to. Kaya nga mag-focus ka sa sarili mo at mahalin mo sarili mo eh. Para alam mo yung good side at bad side. Which is makikita mo rin sa ibang tao, di ba? Meron ba talagang nito ang lahat? Ayon sa modernong personality research, karamihan ng tao ay may iba't ibang antas ng narcissism, machiavellianism at psychopathy. Hindi ito simpleng meron o wala, nasa spectrum ito. Kaya masasabi nating ang ilan ay mas mataas na sa narcissism, ay ilan ay mas strategic machiavellianism, ang ilan ay mas fearless psychopathic traits. Hindi ibig sabihin nito na lahat ay may personality disorder. Yung fear kasi, di ba, meaning yan, false evidence appearing real. So, ibig sabihin, hindi ka lang talaga exposed, kaya ka may takot. Di ba? Parang yung mga di ba? Actually, signal din yan ng katawan eh, para malaman mo in danger. Kuwari makakita ka ng leon dyan, natatakot ka, kasi alam mo na pwede ka neto lapain, di ba? Yun yung naiisip mo. Paano kung yung leon mabait pala, which is wala naman. Pero na lang yung domesticated na leon, di ba? Tungkol sa quantum manifestation, mahalagang ihiwalay ang siyentipikong ebidensya at mga popular na spiritual na paniniwala. Walang matibal na siyentipikong ebidensya na ang quantum manifestation ay direktang nakaka-impluwensya sa realidad gamit lamang ang isip o vibration. Gayunpaman, may mga psychological na dahilan kung bakit pakiramdam ng ilan ay epektibo ito. Actually, sa totoo, mas mabigat yung quantum, yung metaphysical, kasi kalooban yan eh. So, kailangan talaga mag-deprogram ka. Paulit-ulit mong gagawin yung gusto mo, tsaka yung mga kinakatakutan mo. Kasi nga, kailangan mo i-deprogram yung sarili mo, pero manggagaling yan sa'yo. Ibig sabihin, choice mo magbago, di ba? So, kagaya ng ginawa ko, nag-approach ako ng 100 plus na babae. So, choice ko yun, kasi challenge ko nga sarili ko, di ba? Na masensitize sa mga ganun, tsaka maging komportable na makipag-usap sa mga babae na magaganda, matangkad pa sa akin. As in, yung iba pa nga mataba, or kung ano pa man, di ba? Halo-halo na. Yung ginawa ko lang komportable yung sarili ko. Narcissistic component. Naniniwala kang posible ang gusto mo. Tumataas ang confidence. Actually, posible talaga yung gusto mo. Kasi nga, kaya nga gusto mo yan, ibig sabihin, posible yan. May idea ka na. Nakita mo na yan sa ibang tao. Kino-compare mo lang sa sarili mo. Pero sa totoo, kung posible talaga yan. So, kapag alam mo sa kalooban mo na posible yan, totoo yan, paniwalaan mo. Kaya gawin mo na lang, di ba? Machiavellian component, nagsisimula kang gumawa ng konkretong plano, nakikita mo ang mga oportunidad. Kasi sa Machiavellianism mindset, ang focus mo dito para makakabuti, di ba? Yung narcissism naman is selfishness. Ang focus mo pa rin, self pa rin. Actually, itong channel na to, di ba, self-mastery. Kaya sinama ko tong dark triad traits kasi nga, ito yung sinusuppress ng majority ng tao, di ba? Yung shadow nila. So, kailangan ma-integrate mo to, mapakawalan mo para makuha mo yung gusto mo. Kasi yung subconscious programming, shadow mo rin yan eh. Yan yung dark triad na traits mo na sinusuppress mo dahil nahihiya ka sa judgment, trainee, sa mga judgment ng tao, rejection, or kung ano pang criticism, di ba? Psychopathic component. Hindi ka natatakot sa rejection, kumikilos ka kahit walang kasiguraduhan. O kasi ganito, yung mga tao talaga is wala talaga silang pakialam sa'yo. Pero matetest mo yan pag nag-a-approach ka. Try nyo mag-approach, malalaman nyo, wala talagang pakialam mga tao. Mag-a-agree lang sila sa'yo kung sa first impression, nakikitaan ka na nila na
may value o yung pinoproject nilang value na nakikita nila sa sarili nila. Doon lang, kaya may relasyon na mangyari or association. Kapag pinagsama, naniniwala kang kaya mo, may malinaw na kang strategy, kumikilos ka sa kabila ng takot. Kaya nga meron tayong tinatawag na numbers game. Sa totoo, consistency lang talaga ang totoong strategy sa buhay. Ibig sabihin, paulit-ulit mo siyang gagawin hanggang maging best ka at makuha mo yung gusto mo. Kung sa tao naman ganito, kagaya ng numbers game na ginagawa ko ng pag-approach. Unang buka pa lang ng bibig ng babae, malaman ko na hindi ako gusto, nagmo-move on na ako. May stutter siya, natakot. Nagmo-move on na ako. Sinasabi ko na lang, have a good day. Ganun lang, tapos move on na. Kasi nga, naniniwala ako na hindi mo makukumbinsi tao. Yan yung strategic. Actually, lahat ng shinare ko sa inyo is strategy talaga yan para makuha mo yung gusto mo. Na hindi ka na efficient hindi ka nagsasayang ng oras. Hindi mo babaguhin sarili mo. Numbers game. Proponent talaga ako niyan, hindi lang sa dating tsaka yung pag-approach. Lahat talaga dito sa mundo ng gusto mo is repetition. Ibig sabihin, sa mga affiliate videos ko, di ba? Magpapabaha ka ng video dyan. Imposibleng sa 117 million na tao, walang makakita ng value mo, di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, consistency lang talaga. Tsaka, gawin mong komportable yung sarili mo dun sa habits na identity na napili mo. Content creator, gawin mo ng komportable yung sarili mo. Sinasample ko lang to sa akin na sitwasyon kasi hindi ko na maalam kung anong field kayo Kung police ka ba, teacher ka, or doktor. So, ganun gagawin mo. Magiging consistent ka lang talaga paulit-ulit. Kasi yung identity na yun yung binibuild mo na sa pag-take ng action ngayon, ng paulit-ulit. Ito kumikilos ka sa kabila ng takot, natural na tataas ang posibilidad na makamit mo ang goal mo. Relentless ka niyan, magiging relentless ka. Kasi nga, ang focus mo lang talaga yung goal mo. Mula sa perspektibong psikolohiya, maaaring magmukhang manifestation ng resulta, ngunit malaking bahagi nito ay dahil sa pagbabago ng mindset, attention, at action kaysa sa isang napatunayang quantum effect. Kasi sa totoo, habits lang talaga yan tsaka consistency. Kasi biruin mo naman, di ba? Kung hindi ka man expert ngayon, nag-uumpisa ka pa lang, which is expected talaga, wala naman nag-umpisa na expert na, di ba? Paulit-ulit niyang ginagawa. So, common sense to, kung paulit-ulit mo talagang ginagawa yung ginagawa mo ngayon, magiging best ka talaga. So, makukuha mo talaga yung gusto mo kasi i-reflect back yung value na binigay mo, na ginawa mo ng paulit-ulit. So, ang mas balanseng pananaw, ang pinakamalakas na tao ay hindi yaong walang dark side. Madalas sila ang mga taong kinikilala ang kanilang pagnanais sa kapangyarihan, narcissism, marunong magplano at maglaro ng mahabang laro, Machiavellianism. Yun nga yun, di ba? Numbers game tsaka consistency, Machiavellianism yan. Kayang kumilos kahit may panganib, psychopathic fearlessness. Well, ito naman, dito papasok yung pag-alis mo sa comfort zone mo. Kasi yung fear talaga, unknown yan, di ba? Meaning yan, false evidence appearing real. So, ibig sabihin yan, kaya ka natatakot dahil hindi mo alam yung nangyayari sa other side. So, para malaman mo is itry mo siya ng paulit-ulit. Kagaya nga ng sinample ko, nag-try ako mag-approach ng 100 plus na babae para malaman ko kung ano mararamdaman ko kung ma-reject ako, which is marami talaga. Di ba may ibang lalaki, 3 rejection lang, 2. Napanghihinaan ng kalooban, di ba? Ako hindi. 100, biruin mo to, 100 plus. Biruin mo to 100 plus, di ba? Magiging matatag ka talaga niyan kasi malalaman mo, hindi lang pala talaga kayo compatible. Yung opportunity na binigay ko sa kanila, hindi naaayon sa sitwasyon, mood nila, timing,
yung priority nila sa buhay, or etc. Wala talaga yung kinalaman sa'yo, di ba? Kaya naniniwala ako sa numbers game at consistency kasi kapag nag-meet talaga yung right timing, right opportunity, which is dapat prepared ka, di ba? Doon mangyayari yung mga ninanais mo, di ba? Kaya nga, meron bang businessman na isang araw lang nagbenta tapos yumaman na, hininto na niya? Wala, di ba? Consistency niyang ginagawa yun, di ba? So, yun lang yung pinaka-logical na explanation na walang mayaman na businessman na nagbenta lang ng isang produkto ng isang araw at may tumangkilik na napakarami at huminto na siya. Paulit-ulit niyang ginagawa yan, yung pagbebenta ng produkto. So, saan siya babagsak? Numbers game at consistency, di ba? Ngunit kasabay nito ay may empathy, moralidad, self-awareness, responsibilidad. Sa ganitong paraan, ang shadow ay hindi sinasakal o pinapalaya ng walang kontrol. Ini-integrate ito at ginagamit ng may direksyon. Ito yan. Di ba nga, dapat pag nag-isip kayo, 10 step ahead. Kasi 'di ba, alam mo naman talaga yung epekto ng gagawin mong desisyon at kilos, 'di ba? So, kunwari, mag-i-invest ka sa business, dapat yung alam mong kaya mo lang talaga pakawalan, yung hindi ka malulugmok talaga, magkakautang ka or anong tawag dito, maho-homeless ka or wala kang pambili ng pagkain. So, ang gagawin mo, magiging strategic ka. Ang papakawalan mo ng pera is yung willing kang mawala. Yun lang, napakasimple. Sa numbers game, sa mga tao. So, bibigyan mo lang ng atensyon sa mga tao is yung nire-reflect back yung relasyon mo sa sarili mo. Yung wala kang nakikitang resistance. Ibig sabihin kapag mararamdaman mo yan dahil nga sa behavior Hindi kasi makaka-fake yung behavior dahil internal yan Kaya nga 'di ba, ang titingnan mo sa tao is yung behavior niya tsaka yung vibe. Kasi mararamdaman mo yan. Pag naramdaman mo talaga, ikat mo na yung tao na yun kasi hindi talaga mag-work yan dahil wala magkaiba kayo ng mindset, mga binavalue ng kalooban, yung mga ganyan. So, pag mga ganyan, ikat mo na yan. Hindi, take note dahil nga 10 steps ahead ka mag-isip, hindi ka naman nang-exploit, nagiging upfront ka lang. Tawag nila dito sa Western country, assertiveness So, yung parang kapag may gusto ka, sabihin mo siya ng direkta para alam mo na yung sagot, yes or no. At hindi kayo nagsasayang ng oras sa isa't isa. Kuwari ako, sinabihan ko yun, alam mo type kita, ang ganda-ganda mo, sexy mo. So, yun, sinabi mo yung direkta na gusto mo, di ba? So, meet tayo minsan. Yun yung linyahan ko Sinasabihan ko na sila ng ganun. So, pag narinig nila agad yan, so malalaman mo kung antayin mo yung response nila, depende sa response, may boyfriend ako, okay, move on, okay, nice to meet you, have a good day. Ganun lang, di ba? Sa tao naman, pag nakikita mo yung tao na niyaya mo, pupunta tayo sa ganito, sabi, ay, may gagawin ako yung mga ganyan, take it as no, pero hindi siya nagbigay ng assurance. Ito di ba yung tao, pag sinabi niya lang na nag-excuses siya, tapos walang backup na offer, ibig sabihin hindi nag-offer ng another day or another time. Ibig sabihin, hindi ka gusto nun. Mag-move on ka na, ikat mo na yung tao na yun. Hindi mo siya mapiplease. Kasi nga, hindi siya nag-offer ng ibang oras at time na mag-meet kayo uli. Ibig sabihin, hindi kanya pinapahalagan, irrelevant ka sa kanya. So, ganun lang talaga, di ba? Kaya nga, napakibigat talaga ng first impression last. Yan talaga yung greatest wisdom sa lahat. Kasi, di ba, kasi nga interconnected tayo mahalaga pera lang, di ba? So, yung first impression last is napakabigat talaga niyan. Kaya yung natutunan ko yan, sabi ko, dami ko palang nasayang na oras dati. Yung mga pagpi-please, di ba? Kasi na-brainwash ka ng lipunan, di ba? Pati sa pag-affiliate, di ba? Kaya ang strategy ko, less effort, pero ginagawang ko ng pulido sa confidence sa boses. Kasi alam ko, kahit yung gaano ko paggalingan or mag-effort sa video or yung mga pang-hook, kung hindi na,
kung yung mga tao is nakapag-decide na sa kalooban nila na yung specific na produkto lang talaga ang gusto nila, kahit dumaan pa yan ng ilang beses sa FYP, irrelevant yan. Kasi nga, ang desisyon ang gagaling sa kalooban, di ba? Kumari, trip nila, ganitong gadget, power bank, yan. Kumari, power bank gusto nila. So, di ba naka-decide na yung kalooban nila? So, nag-scroll lang sila, aksidente, nakita yung video mo. Sure, bibigyan nila attention yan. Pero hindi mo sila makukumbinsi talaga na mapabili. Kasi nga, yung pakay talaga ng kalooban nila, power bank. So, may sense ba yung video mo? Na pinag-efforta mo na ng 2 oras or ano? 'Di ba? Wala siyang sense, 'di ba? Kaya walang sense talaga na ano. Ang maganda strategy, less effort, confidence sa boses, tsaka sabihin mo ng direkta yung mga benefit na hindi mo sinasayang yung oras ng tao, 'di ba? Kaya yun yung ginagawa ko sa video ko ng nagsishare na ako ng strategy. Yun nga, ginagawa ko din sa sa affiliate video ko. Sinasabi ko lahat ng benepisyo ng mabilisan talaga, ganun kabilis. Sa unang hook pa lang sasabihin mo na agad yung yung mga benefit na makukuha niya. Hindi mo sasayangin yung oras niya, walang patumpik-tumpik, walang basta pure confidence lang, pure speed. So, tapos hayaan mo na, 'di ba? Hayaan mo na yung video mo kung may bumili or wala. Kasi nga, nakapag-decide na sila sa kalooban. Confirmation na lang talaga hinahanap nila. So, ito yung mga principle, dark triad. Lahat yan ay pabalik lang din sa sarili. Selfishness, narcissism, Machiavellianism is yung benefit lang na para sa sarili. Tapos, psychopathy is yung fearlessness, di ba? Na gawin mo ng paulit-ulit yung mga strategy na tingin mo gagana sa'yo. So, paano? Kung gusto mo ng ganitong video, mag-follow ka lang. Peace!